So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about faithfulness. God blesses our faithfulness. So, ang ating scripture is all about Matthew chapter 25 verse 21 and NI version. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of my many things. Come and share your master's happiness." So, ASND version naman po, sumagot sa kanya ang kanyang amo, "Magaling, tapat at mabuting lingkod, dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, papamahalain kita sa mas malalaking bagay, makisaya ka sa iyong amo." So, tungkol saan nga ba 'tong verse na ito? So, yung verse na ito is bahagi ng parabola ng mga talento kung saan ipinapakita ang mga halaga ng pagiging tapat sa mga maliliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Diyos. So, ang pagiging tapat ay hindi lamang sukatan ng ating kasipagan kundi pati na rin ng ating kakayahan na mapagpakatiwalaan ng ating Diyos. So, sa verse na ito is pinupuri ng amo ang kanyang lingkod dahil sa kanyang katapatan at bilang gantimpala, siya ay binibigyan ng mas malaking responsibilidad at binibigyan ng karapatang makisaya sa kagalakan ng kanyang amo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is all about faithfulness in itself is success. So, yung tagumpay ay hindi laging nasusukat sa laki ng nagawa, kundi sa katapatan at kasipagan natin sa maliliit na bagay. So, we all know naman na kapag marunong tayong maging tapat, is mas lalo tayong ginagantipalaan ni Lord. Lalo na sa maliliit na bagay kasi dun pa lang sa maliliit na bagay kapag napagkatiwalaan ka ng ating mahal na Diyos, what more pa dun sa mas malaking mas malaking bagay na ipinagkatiwala sa'yo ni Diyos, ng ating mahal na Diyos. So, second is faithfulness values the small things. So, ang mga maliliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa mga ito, ipinapakita natin sa Diyos na kaya nating maging mabuting katiwala. So, last teaching, faithfulness is vessel of blessing. So, ang katapatan ay nagiging daan upang makatanggap tayo ng mas malaking pagpapala at responsibilidad mula sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating application. Our first application is be faithful to become successful. So, ang tagumpay natin sa pananaw ng ating mahal na Diyos ay hindi lamang tungkol sa laki ng ating nagawa, kundi sa ating katapatan sa bawat bagay na ipinagkatiwala sa atin, maliit man ito o malaki. So, second, be a good steward of the small things. So, ipagmalasakit natin ang bawat gawain kahit na maliit sapagkat ito ang maghahanda sa atin para sa mas malalaking bagay na nais ng Diyos na ipagkatiwala sa atin. So, last application is be a vessel of blessing. So, kapag tayo ay tapat, hindi lamang tayo pinagpapala ng ating mahal ng Diyos, kundi tayo rin ay nagiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about, if you met God right now, do you think He would say, "Well done, my good and faithful servant," to you? Why or why not? So, para sa akin, ang sagot ko dito sa tanong na to is, siguro, hindi siguro. Sasabihan ako ni God kasi alam ko naman at alam ng ating mahal na Diyos na ginawa ko yung best ko para maging mabuti, tapat at maging faithful servant niya kasi gusto kong mapagkatiwalaan ako ni God hindi lang sa maliit na bagay kundi sa malalaking bagay kasi ako bilang tagasunod ni God, bilang baptized na tao is pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako iinom. So, dun pa lang pinanghawakan ko na yun kasi I'm going 4 months na walang inom, walang alak, walang vape. So, for me, nagain ko yung trust ni God na
pagkatiwalaan ako dun sa maliit na bagay, which is yung hindi na pag-inom. So, para sa'kin, great opportunity yun sa'kin kasi once na napagpatuloy ko yun is hindi lang ako, bibigyan ni God ng maliit na bagay kundi mas malalaking bagay na puwedeng ipagkatiwala sa'kin. So, when it comes to money naman, I'm very observant and hindi ako gano'n ah, hindi ako gano'n kadamot kasi, kunwari may nakikita akong, mga tao pulubi, lalo na matanda, lagi ko silang binibigyan ng pera or pagkain kasi, ah, tayo nga na nasa, bahay na is nahihirapan, what's more pa kaya na silang wala dun sa mga walang, masilungan. So, para sa'kin, yung blessing talaga or yung pagbibigay is para sa'kin malaki yun, and para sa'kin is pinagkatiwalaan ako ni God dun sa, malaking bagay na yun, which is yung mapagbigay at pagiging tapat. So, yun. So, gusto ko lang din sabihin na, ito yung personal na perspective ko, pero nakadepende pa rin sa kung paano tayo naging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Diyos. Kung sa bawat pagkakataon ay ginawa natin ang lahat ng ating makakaya, katulad ng sinabi ko kanina, sa bawat maliit na gawain, maaaring sabihin ng Diyos or ng ating mahal na Diyos na, "Well done, my good and faithful servant." Sapagkat sa mga maliliit na bagay na ito is nasusukat ang ating katapatan at kahandaan na maging mabuting katiwala. Siyempre, ngunit, kung hindi natin naibigay ang ating pinakamahusay o ipinagwalang-bahala ang mga responsibilidad, maaaring hindi natin marinig ang mga salitang ito. So, dapat mahalaga na suriin natin sa ating sarili araw-araw at pagsusumikap na maging tapat sa anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin, sapagkat ito ang maghahanda sa atin para sa mas malaking pagpapala at gawain mula sa Diyos. Thank you po.